Magandang umaga po mga kabihero. Tayo po'y naririto ngayon sa harap po ng Far Eastern University. Isang bus po at isang coaster tayo dito po sa kahabaan ng Moraita sa lungsod ng Maynila. So tayo po'y magbibigay serbisyo sa mga engineering student po ng Far Eastern University. So dadalahin po natin sila doon po sa Bataan Nuclear Power Plant. So pangalawang bisis ko na pa itong magtutungo roon. Ang kaibahan nga lamang po sa panahon pong ito ay tayo po nalilinya sa pagbablog. So sasamantalahin ko po yung pagkakataon na makapagbigay ng kaunting ideya at may pakita sa inyo kung ano na ba ang hitsura ngayon nitong Bataan Nuclear Power Plant, mga kabiyahero. Ang Bataan Nuclear Power Plant po ay isang proyekto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kanya pong kinomisyon ng isang US-based company na White Westinghouse po upang itayo ang plantang ito, mga kabiyahero. Ito daw pong Bataan Nuclear Power Plant ay katugunan ng pamahalaan sa lumalalang krisis sa langis noong taong 1973 at nilagdaan po ang kasunduan upang itayo ang plantang ito noong taong 1976, mga kabiyahero. Ito pong Bataan Nuclear Power Plant ay isang pag-aaring pampubliko at nagkakahalaga po ang proyekto ng 2.118 billion US dollar, mga kabiyahero. Kasunod daw po noong 1979 Three Mile Island accident sa United States, ang konstruksyon po ng BNPP ay ipinahinto at nagkaroon po muna ng masusing pagsisiyasat sa proyekto ng planta at natagpuan daw po na may higit sa 4,000 diferensya ang plantang ito. Maliban pa po, kasama pa po rito yung maling lugar ng napagtayuan dahil ito daw po ay nakatayo malapit sa mga major geological fault line at malapit po sa tinatawag na dormant volcano noon na Mount Pinatubo. Hindi pa po kasi pumuputok noon ang Mount Pinatubo, mga kabiyahero. Habang isinasagawa daw po ang konstruksyon ng plantang ito noong mga taong 80s, ay napakarami daw pong tao ang tumututol na maitayo ang plantang ito. At nagkaroon po ng maraming protesta tungkol po sa safety at sa mga aligasyon ng korupsyon, mga kabiyahero. Ngunit ipinagpatuloy po at natapos po ang konstruksyon noong taong 1984. Ganun man, dahil daw po sa usaping pinansyal at sa usaping pangkaligtasan na may kaugnayan po sa mga lindol, ang planta po ay hindi po nagatungan. Hindi po ito naging operational. Kasunod pa po ng pagkakaroon po ng aksidente doon naman po sa Chernobyl noong panahon po na si Pangulong Corazon Aquino na po ang nakaupo, kung kaya't ang Bataan Nuclear Power Plant po ay hindi na po tuluyang nabuksan, mga kabiyahero. Dahil po sa aksidente ng pagsabog ng 3 Mile
Island doon sa US. Mismong si Pangulong Marcos po ay ipinahinto niya ang konstruksyon ng BNPP noon. At sa panahon naman po ng pagupo ni Pangulong Cory Aquino, maliban po sa usapin ng pinansyal at pangkaligtasan, dahil nga po lindolin ang Pilipinas, ay nagkataon po sumabog naman ang planta ng Chernobyl, mga kabiyahero. Taong 1979 pa lang po ay nagbigay na ng babala ang mga eksperto at sinasabi nga pong masama ang lagay o pinagtayuan nitong Bataan Nuclear Power Plant dahil ito daw po ay nakatayo malapit sa isang dormant volcano at yan nga po ay yung Mount Pinatubo. At yung concern po na yun ay hindi sila nagkamali. Taong 1991 ay sinasabi pong ang pinakamalakas na naganap na pagsabog ng isang bulkan sa siglong ito ay ang pagsabog po ng Mount Pinatubo. So kung nagatungan po ang plantang ito at nagkaroon po ng malaking sakuna, ay sino po kaya ang ating sisisihin, mga kabiyahero? Politika, korupsyon, safety, anuman po ang kanilang dahilan. Ang mahalaga, nabayaran po natin ang ating utang at ligtas po tayong patuloy na nabubuhay.